Mic check. Ang ganda na naman natin dito. Charot. Filter pa more. So, meron lang tayong vlog. Another vlog for today's video, guys. Pero bago tayo mag-start, ibabasahin ko muna itong comment sa ating previous na topic sa Faith. Sabi niya, is that a literal verse? So, what's your topic, ma'am? I think your explanation is far from the verse. You are still carnal knowledge, not refer to the a pacific interpretation from that verse. So, hindi ko alam kung anong verse ang tinutukoy niya kasi marami naman akong min-mention ng mga verses and wala akong topic, wala akong tema kasi kinukuha ko lang yung mga verses from Matthew chapter 13. So, paki isa-isa kung anong verse yung parang literal, lahat ba? Tsaka ano yung ibig mong sabihin na hindi ko pa, you're still carnal, sabi mo dito, carnal knowledge lang. Why? Paki-explain naman kung bakit. And I think daw yung explanation ko daw, I think sabi niya, your explanation is far from the verse. Saang verse po? Lahat po ba? So bakit mo nasabi? And what's your, ano yung pagka-explain mo din para mas maintindihan natin at para clear siya? So, this is related to the last verse, sa verse 20 ng ating binasa sa chapter 13. Meron akong sinabi doon about sa friendship, pag-iingat sa mga tao na pwede nating kasasamahin everyday. So, ang babasahin ko naman ngayon ay sa Mateo chapter 12, dito sa verse 43 hanggang sa 45. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he, and taketh with himself, 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. So this is all about unclean spirits. Ang sinasabi natin lagi na meron tayong kalaban na hindi nakikita, ang spiritual realm, kung merong mga words of God na sinishare, meron ding trabaho ang kaaway para tayo ay mapagod, mawala, ma-distract, ma-derail, ma-drain tayo, no? Kakasabi sa kanila pero hindi naman sila willing magbago para kay Jesus. So, ang time ngayon ay 5:06. I'm waiting for my husband so wala akong klase na kaya may time ako mag-share ng word ni God. Baka issuehan tayo na naka-uniform nag-share ng word ni God. Okay, so kailangan nating pag merong mga opportunities and chances, pag nafe-feel mo na meron kang something sa'yo na demon, kasi demon yan, you are in fear, you are bound no sa depression, anxiety, mayroon kang suicidal thoughts, yung mga ganyan na mga parang ayaw mo naman sa ganyan pero meron yan sa'yo, that is the demonic oppression. And once you are set free and delivered by the blood of Jesus, and pag merong anointed na servant ni God na magpipray at makakatulong para ikaw ay ma-deliver sa ganyang demonic oppression, so kailangan nating alagaan ang ating spiritual na self. Like for example, ako, I received Jesus Christ and I'm trying to do His will, obeying His will daily sa buhay ko. And of course, kapag na-deliver na tayo from that old self, we are a new creation upon receiving Jesus. Sabi niya, we are a new creation. Therefore, no, if we are in Christ, so the old self, the old na tayo has gone and the new self has come. So wala nang condemnation sa atin, na bago na tayo, na wala na yung old natin na makasalanan na self. So kailangan nating punuin ang ating mga sarili sa teaching na maganda,
yung meron talaga tayong nakukuha no, na anointing ni Lord, mga anointed na mga teaching, anointed na mga preachers, hindi yung mga hindi nagtuturo ng truth, not making Jesus as their Savior. Mahirap yan. Yun yung mali na mga teaching na masasabi natin. So, kailangan careful pa din tayo kasi may mga naglabasang mga teachings na hindi maganda. Kailangan nating ma-plant sa isang ano talaga no, kung saan may matutunan talaga tayo and anointed yung mga nagpe-preach. So kapag na-deliver na tayo from all those kind of bad spirits, and kapag hindi natin inalagaan yung ating salvation, hindi tayo nag-seek more kay Lord, or hindi tayo nagpatuloy sa pag-serve kay Lord, hinayaan natin na yung anointing at saka yung salvation natin ay mawala. Hindi na tayo magamit ni Lord niyan. At babalik yung spirits kung ano yung nawala sa'yo at magdadala sila ng mas marami pa. No? And they will become a strong man in you na magiging worst yung buhay mo. Pero sana hindi yan mangyari. Kaya if you are like me, kanang a Christian, of course, no, receiving Jesus, let us continue kahit makikita natin na parang nag-iisa lang tayo, wala tayong kasama. Continue to pray. Let us just continue to pray and let us get excited kasi alam natin na darating at darating din yung araw na magkakaroon ng revival kung saan ka pinaplant ni Lord na place. So like for example, isa kang teacher or isa kang student na Christian, pagpapatuloy mo lang maging light the darkness. So kahit na yung iba, mali-mali naman yung mga ginawa nila, lagi silang naninira ng mga tao, lagi silang nagmamanipulate, and tingin mo, napakasama ng mga ginagawa talaga nila na hindi talaga will ni Lord, no? Nagnanakaw, yung iba nagpo-porn, tumatanaw ng mga horror na movies. Be a light and be different. Huwag kang sumunod sa kung ano yung mga ginagawa nila. So, importante na alagaan natin yung na-receive natin from the Lord, and let us continue to be faithful in God, and huwag tayong sumama sa kahit na sino-sino lang na mga tao. It's okay to be alone, and it's okay to be separated from them. Sabi nga, do not be equally yoked with the unbeliever. So, hindi lahat ng tao kailangan natin ilapit sa ating mga sarili na walang boundaries na, and alam mo naman na nakakasama sila sa'yo, hindi sila magandang influence sa'yo. And though, you have to continually pray for that persons, pero yun yung gagawin natin, and magpapatuloy natin na magbasa ng Bible, that is showing our love to God, and praying all the time. Mag-pray tayo kay Lord lagi, isasama natin siya sa lahat ng gagawin natin. So yun lang yung isi-share ko sa inyo. Kasi totoo to, yung mga unclean spirit na mawawala na sa tao, babalik sila kapag nakikita nila na empty. So, ibig sabihin, hindi natin pinapatira si Jesus at yung Holy Spirit niya sa ating mga puso. So, shout out sa nag-comment. Baka sabihin niya na naman na carnal knowledge na naman itong sinishare ko. So, paki-explain kung bakit at kung paanong naging carnal para naman mas maintindihan ko. Kasi para sa akin talaga, I'm just sharing and obeying what I have understand, no, sa revelation ng mga words. Well, iba-iba tayo ng revelation sa mga verses na yan. So, just share, and you can also send your videos to me or what. Lagay natin dyan para ma-edit ko o ano ba. Pwede mo ding i-edit yung video ko, and then you shoot your own video explaining why. Ipopost mo lang, I don't know. So, thank you for watching, and I hope that lahat tayo ay magiging strong in the Lord. Sometimes, yung feelings natin, parang pinipigilan tayo na wag mag-share, pero it's the lie of the enemy, and let us fight for it. Let us do what is in obedience to God rather than kung ano yung sinasabi ng tao or yung sarili mo na, wag kang mag-share. No, let us continue to share. Bye-bye and God bless.